kapatid na yun, ano, yung ginagawa nilang pagbabasag ng BCD pagkatapos ng pagsamba, ng pulong panalangin at saka ng pasalamat. Kasi nung araw, di ba, natatandaan mo, nagte-texto tayo. Regular tayong manggagawa, nagte-texto tayo sa harap ng kapatid. Pero ngayon, ang ginagawa nila, si Mr. Soriano na nagsasalita. Totoo yun. At pagkatapos mong magsalita, o pagkatapos magsalita ni Ginoong Soriano, babasagin na BCD. Bakit? Siguro, natatakot siya na mailabas ng manggagawa yung CD. Kayo kapatid na Chris, anong karanasan mo doon? Halimbawa sa city pa Ay, ganun po. Kagaya po ng karanasan ni kapatid na po sa templo. Pagkatapos po ng aralan, gawa na po yung Richard, doon po sa aming distrito, lalo na po particular sa Metro Manila West District, dahil nga po si Ginoong Soriano, kumbaga parang nagkaroon ng trauma. Dahil nga sa mga maraming manggagawa, umaalis na sa mahangyan, dahil natutuklasan na yung aral, mali talaga, nagkaroon po siya nagtanim po siya ng mga, parang wala na siya tiwala sa lahat ng mga manggagawa. Kaya ang nangyari po, para po sa kaalaman ng lahat, bibigay ko lang po sa inyo ideya, lalo na po yung mga hindi naman po kaano sa mahangyan, kami po mga manggagawa that time, hindi na po kami nagte-texto. CD CD na rin po. Ngayon, kami naman po, ang proseso po yan, halimbawa po, aralan po yan, yung Sabado, after po ng pasalamat, mga CD, ang kukuha po nun ay mga district servant. I-distribute po yun, may mga control number na po yun, bawat lokal. Sa case naman po sa Metro Manila West District, naka-ready na po yung mga CD na yan, kung kaninong assigned worker, kung kanino pong kung ang pagsamba o pasalamat. Ngayon po, kami naman po, pupunta naman po doon sa district's office, pipirma po kami, dalawa pipirman po namin doon yung time in at yung time out. Kumbaga, nahahayag doon yung talagang walang tiwala sa mga manggagawa. Maidagdag ko pa po, kapatid na yun, para po rin sa kaalaman ng lahat. Pag pupunta na po kami sa lokal, di halimbawa, naisalang na po yung CD, at pagkatapos po ng pagkakatipon, sasabihin namin, mga kapatid, narito po yung CD pagsamba, babasagin ko na po sa harapan nyo. Hahatiin namin. Parang misa. Parang nga po oste. Babasagin po namin. Ngayon po, pagka nawasak na po yun, meron po doong maliit na sobre, nandun yung control number, ilalagay po doon yung mga fragments ng CD, pagkatapos po, Lagyan na sulat, inform. Ito na po, sira na. Ay, di naman ho ganun. Pipirmahan mo naman namin. Tatlo po ang signatory po doon, yung regular worker, yung local president, at yung local secretary. Para po kasi ang naalala ko po sinabi sa amin noon na para daw po maiwasan yung mga manggagawa na nakikipag-connect daw po, di umano, sa mga iglesia ni Cristo, para daw po maiwasan yung ipakalat pa daw po yung daliwaga daw po yun Takot na takot si Eliseo Soriano na mapunta sa grupo ng, halimbawa dito sa Iglesia ni Cristo, ang mga CD o tapes tungkol sa kanyang mga pagtuturo. Pero ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan, para po sa inyong kaalaman, walang kinatatakutan. Mapunta man kahit kanino, kahit anong pangkating pangrelihiyon, walang problema. Bakit? Walang itinatago ang Iglesia ni Cristo kahit anong mangalan. Kaya nga po kapatid na yun, maidagdag ko po pala, dahil nakalimutan ko po Yung CD pong yun, marami na rin po mga kapatid ang nagre-reklamo. Dahil po sa Manila West District, sasabihin ng mga kapatid, meron po tayong kahon dyan para po pangtulong po sa mga CD. Dahil bibili po ng mga CD, hindi naman po hinihingi yun Babayaran mo yung CD, tapos sisirain lang. Tapos parang mag-abuli ka na naman sa CD, bibili na naman ng CD, wawasakin, mag-abuli ka na naman sa CD, ganun